Hi, ako si John Michael at ito ang JMS Speaks, Faith That Moves, Truth That Lasts. Ang ating topic ay Saved by Grace, Not Works. Ephesians 2:8 hanggang 9. So mag-focus tayo muna dito. Alam ko lagi ko itong binabanggit pero magkaroon tayo ng sariling topic about this. Tanungin ko ulit kayo, paano ba talaga naililigtas ang isang tao? At ito ang tanong na pinagkakamalian ng maraming tao. Ang natural na sagot ng puso ng tao ay sa pamamagitan ng pagiging mabuti ko. Iniisip natin kung sapat ang ating kabutihan, kung mas marami ang ating mabuting gawa, kaysa masama, tatanggapin pa rin tayo ng Diyos. Ganun ba ang paniwala nyo? Ganun din ako dati. Kailangan mas marami yung mabuti. Pero ang sagot ng kasulatan, kapatid, ay kabaliktaran. At ito ang pinakamalaking pagkakaiba ng ebanghelyo sa lahat ng relihiyon sa mundo. Ang bawat relihiyon ay nagsasabi, gawin mo ito para maligtas ka. Ang ebanghelyo lamang ang nagsasabi, ginawa na, tanggapin mo. Sa Ephesians 2:8-9, 2 talata lamang pero sinira nito ang bawat pagtatangka ng tao na iligtas ang sarili niya. Suriin natin ito ng mabuti. Himay-himayin natin kumbaga. 3 bagay ang titingnan natin ngayon. Una, salvation is by grace. Pangalawa, salvation is through faith. Pangatlo, salvation is not by works. First point, salvation is by grace. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Pansinin mo ang unang salita, pagkatapos ng for ay grace. Sa Griego, charis. Ito ang pundasyon ng lahat. Ano ang biyaya, kapatid? Ang biyaya ay pabor na hindi natin kinita. Hindi natin karapat-dapat at hindi natin kayang bayaran. Ito ay libreng regalo mula sa puso ng Diyos. At kailangan natin maintindihan kung gaano kalaki ang salitang ito, kapatid. Kung ang kaligtasan ay dahil sa biyaya, ibig sabihin ay hindi ito tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat. Hindi ito gantimpala sa iyong kabutihan. Kung kinita mo ito, hindi na ito matatawag na biyaya. Tawag nun, sahod na yon. You have been saved. Sa Griego, ito ay perfect tense. Isang bagay na nangyari na sa nakaraan, na ang epekto ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi you are being saved by your efforts, kundi you have been saved. Tandaan niyo po, tapos na at nananatili. Isipin mo ang pagkakaiba ng regalo at sahod, kapatid. Kapag natanggap mo ang sahod mo, sinasabi mo, karapat dapat ako dito kasi pinaghirapan ko ito. Sinasabi pa nga natin, deserve ko to. Deserve kong sumahod. Tama, deserve mo yun yung pagsahod mo. Pero kapag natanggap mo ang regalo, sinasabi mo, salamat, hindi ko ito kinita. Ibinigay lang ito sa akin. Ang kaligtasan po ay regalo, hindi sahod. At ang tanging tugon sa regalo ay pasasalamat, hindi pagmamalaki. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo, kapag iniisip mo ang iyong kaligtasan, ano ang nararamdaman mo? Pagmamalaki sa iyong nagawa o pasasalamat sa biyaya ng Diyos? Kung nararamdaman mong may naiambag ka, hindi mo palubos na intindihan ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay 100% mula sa Diyos para 100% sa Kanya ang papuri. Ngayon, tuwing magpapasalamat ka sa iyong kaligtasan, simulan mo na ang salitang biyaya. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko ito kinita. Hindi ako karapat-dapat. Ito ay regalo. Ito ay regalo ninyo. Ang pang-araw-araw na pagpapaalaala na yun ay magpapanatili sa iyo sa pagpapakumbaba at pagpapasalamat, kapatid. Second point, salvation is through faith. Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Pansinin mo ang salita, kapatid, through faith. Ang biyaya ang pinagmumulan. Ang pananampalataya ang daluyan. Ang biyaya ay ang kamay ng Diyos na nag-aabot. Ang pananampalataya ay ang kamay natin na tumatanggap. Pero mag-ingat tayo dito, kapatid, dahil madalas itong pagkamalian. May nag-iisip na ang pananampalataya ay isang uri ng gawa. Parang sinasabi, naligtas ako dahil sapat ang aking pananampalataya. Pero pansinin mo kung ano ang idinagdag ni Pablo.
And this is not your own doing. It is the gift of God. Naririnig mo kapatid? Kahit ang pananampalataya ay regalo ng Diyos, hindi mo ito ginawa sa sarili mong lakas. Kaya walang maipagmamalaki kahit kanino. Dahil kahit ang kamay ng tumatanggap ay ibinigay ng Diyos. At ano ba ang pananampalataya, kapatid? Ito ay hindi lang pagsang-ayon sa isip. Kahit ang mga demonyo ay naniniwala na may Diyos. James 2:19, even the demons believe and shudder. Nanginginig pa. Ang nagliligtas ng pananampalataya ay hindi lang ang pag-alam. Ito ay pagtitiwala, ang pagsandal ng buong bigat mo kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala na kaya kang iligtas ni Kristo. Ito ay ang aktwal na pag-upo, ang pagsandal, ang paglalagay ng buong timbang mo sa Kanya. Kapatid, saan ka nakasandal para sa iyong kaligtasan? May pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam tungkol kay Jesus at ng pagtitiwala kay Jesus. Maraming tao sa simbahan ang may tamang kaalaman pero hindi pa tunay na nakasandal sa Panginoong Jesus. Sino ang iyong pinagkakatiwalaan? Ngayon, suriin mo ang iyong puso. Kapag iniisip mo ang iyong kaligtasan, sa ano ka umaasa? Sa iyong pananampalataya na parang gawa o sa Kristo na siyang pinagtitiwalaan ng pananampalataya? Ilipat mo ang iyong tingin mula sa lakas ng iyong pananampalataya tungo sa Kristo na siyang inaasahan nito. Third point, Ephesians 2:9, not a result of works so that no one may boast. At narito kapatid, sinira ni Pablo ang huling pag-asa ng tao na iligtas ang sarili niya. Not a result of works. Pansinin mo, hindi sinabing hindi dahil sa masasamang gawa, sinabing hindi dahil sa gawa. Kasama ang mabubuting gawa dito. Kahit ang pinakamaganda mong gawa ay hindi makakapagligtas sa iyo. Bakit kapatid? Dahil kung may naiambag tayo sa ating kaligtasan, may maipagmamalaki tayo. At tingnan mo ang layunin ni Pablo, so that no one may boast. Para walang makapagyabang. Ang buong disenyo ng Diyos ay para lahat ng papuri ay sa Kanya lamang. Isipin mo ito kapatid. Kung ang kaligtasan ay 90% biyaya at 10% sa gawa mo, may 10% ka pa ring maipagmamalaki. Maaari mong sabihin sa langit, nakarating ako dahil bahagyang tinulungan ko ang sarili ko. Nakarating ako dito, magyayabangan kayo eh. Nakarating ako dito dahil nag-feeding program ako, nagpatayo ako ng charity, nagpatayo ako ng foundation, nagpatayo ako ng libreng hospital. Pero hindi yan ang plano ng Diyos kapatid. Ang kaligtasan ay 100% biyaya para 100% sa Diyos ang kalwalhatian. Huwag ka nang makikiagaw pa sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ang magandang balita, hindi masamang balita. Kung ang kaligtasan ay dahil sa gawa, kailanman ay hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Dahil hindi mo malalaman kung sapat na ang iyong gawa. Palagi kang mag-aalala, sapat na kaya yon? Sapat na kaya yung ginawa ko? Naggawa ko na ba ang tama? Pero kung ito ay biyaya na tinatanggap sa pananampalataya, may kapanatagan ka dahil hindi nakabatay sa iyong pagganap, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. At pansinin mo kapatid, hindi tinatanggihan ni Pablo ang mabuting gawa. Basahin mo ang susunod na talata, Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Tandaan po natin, hindi tayo iniligtas dahil sa mabuting gawa, kundi iniligtas tayo para sa mabuting gawa. Ang gawa ay hindi ang ugat ng kaligtasan. Ito ay bunga. Hindi ka maliligtas dahil sa mabuti mong gawa. Niligtas ka na ng Diyos, kaya ngayon makakagawa ka ng mabuti. Magbubunga ka ng mabuti. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Kung ito ay para kitain ng pagtanggap ng Diyos, ikaw ay pagod na alipin. Palaging nag-aalala kung sapat na. Pero kung ito ay tugon sa biyayang tinanggap mo na, ikaw ay malayang anak, gumagawa mula sa pag-ibig
Ngayon, bago ka gumawa ng anumang paglilingkod sa Diyos, ipaalaala mo sa sarili mo, hindi ko ito ginagawa para tanggapin ako ng Diyos, ginagawa ko ito dahil tinanggap na niya ako. Ang pagbabago ng motibasyon na iyon, magpapalaya sa iyong paglilingkod mula sa pagod tungo sa kagalakan. Kapatid, may isang tanong na dapat nating sagutin. Kung hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa, bakit? Ano ang dahilan kung bakit not a result of works? Ang sagot po ay ito, dahil may isang gumawa na ng lahat. Isipin mo ito. Kung kailangan pa ng iyong gawa para makumpleto ang kaligtasan, ibig sabihin ay may kulang sa ginawa ni Jesus. Tama? Pero anong sinabi niya sa krus? John 19:30, it is finished. Hindi sinimulan ko, tapusin mo. Walang ganon, kundi tapos na, walang kulang. Ang dahilan kung bakit hindi mo kailangan idagdag ang iyong gawa ay dahil kumpleto na ang gawa ni Kristo. Huwag mo nang dadagdagan, kapatid. Kasi insulto yun sa ating Panginoong Hesus. Ang bawat bagay na kailangan para sa iyong kaligtasan ay ginawa na niya. Ang biyaya ay hindi mura. Libre ito para sa iyo. Pero mahal na mahal ito para kay Jesus. Ang biyayang tinanggap mo bilang regalo ay binili niya ng kanyang dugo. Ganon siya kahalaga, kapatid. 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ang perpektong buhay na hindi mo kayang ipamuhay, ipinamuhay niya. At ang perpektong record na yon ay ibinigay sa iyo bilang regalo. Kaya kapag lumalapit ka sa Diyos, hindi mo dala ang sarili mong gawa. Dala mo ang gawa ni Kristo. Bumaba siya rito para gawin ito, kapatid. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito sa iyo, Philippians 2:8. Kasi kailangan natin na ulitin. Minsan hindi natin maalala, hindi pa talaga natin naiintindihan. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Ang lahat ng gawain kailangan para sa iyong kaligtasan, ginawa niya. Ang lahat ng halagang kailangan bayaran, binayaran niya na. At habang binabayaran niya ang lahat, ang puso niya ay puno ng pag-ibig para sa iyo. Luke 23:34, Father, forgive them for they know not what they do. Kaya kapatid, kapag tinatanong mo, sapat na ba ang nagawa ko para sa Diyos? Mali ang tanong. Ang tamang tanong ay, sapat ba ang nagawa ni Kristo? At ang sagot ay isang malakas na oo. Tapos na, ganap na, at dahil doon, ang tanging natitira mong gawin ay tanggapin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at magpahinga sa natapos na gawa niya. Kapatid, baka pagod ka na sa pagsisikap na maging sapat. Sinusubukan mong kitain ang pagtanggap ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kabutihan, ng iyong pagsimba, ng iyong paglilingkod, pero hindi ka pa rin panatag. May magandang balita, hindi mo kailangan kitain ang kaligtasan. Ito ay biyaya, libreng regalo, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibaba mo ang pasanin na pagsisikap na maging sapat. May isang naging sapat para sa iyo. Ang tanging kailangan mong gawin ay sumandal sa Kanya. Nais mong tanggapin ang biyayang ito ngayong gabi, kapatid. Lumapit ka kay Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Wala nang iba. Wala nang ibang pangalan kundi ang ating Panginoong Hesukristo.